GN Stories presents Having Affair with the Secret Mafia King. Walang mapaglagyan ang kasiyahan ni Twyla dahil 3 araw mula ngayon ay malapit na siyang matali sa kanyang nobyo na si Tobias. Sinong mag-aakala na sa edad na 23 ay magkakaroon na siya ng asawa at bubuo ng isang pamilya kasama ang pinakamamahal niyang nobyo. Sa katunayan ay wala sa plano niya magpakasal sa edad na 23. Pero nang mag-propose si Tobias sa kanya at dahil mahal niya ito, ay pumayag na siya sa gusto niyang mangyari. Sisi, congratulations ah! Mistulang nagising si Twyla sa mahimbing na pagtulog nang marinig ang boses ng kanyang malapit na kaibigan. Thank you. Buong puso na pasasalamat ni Twyla sa kaibigan matapos siya nitong yakapin. Biruin mo yon, ikakasal ka na agad. Parang kailan lang masaya pa tayo nagwi-window shopping sa mall. Kwento ni Misty sa kanya. Sariwa naman siyang napangiti nang maalala ang mga sinabi nito. Well, magkakaroon pa rin naman siya ng time sa kaibigan. Pero hindi niya masasabing balanse ito oras na pasukin na niya ang buhay may asawa. For sure na kayo naman ang susunod. Kami naman ni Tobias ang aaten sa kasal mo. Sabi niya. Pero sandaling nasamid si Misty sa kanyang sinabi. Okay ka lang? Pag-aalala ng tanong sa kaibigan at inabot ang tubig. Oo. Nauutal nitong sabi habang patuloy sa mahinang pag-ubo. Everything na naiisip ko na ikakasal na ako kay Tobias. Pakiramdam ko. Sasabog ang puso ko sa kaba. Alam mo yun? Excited ako na kinakabahan. Sabi niya at masayang kinuha ang cellphone sa kanyang tabi. Ano ka ba naman? Huwag kang matakot. Nandito lang ako kahit anong mangyari. Saad ni Misty na maging okay na ito. I know, and I'm so glad dahil nandyan ka palagi. Taos pusong wika ni Twyla at tinigil ang pagkalikot sa kanyang cellphone hawak. By the way, mauna na ako sa iyo ah. May pag-uusapan lang kami ni Dad sa office. Paalam ni Twyla kay Misty at hinalikan ito sa pisngi bago tuluyang nilisan ng restaurant kung saan siya nanggaling. Napataon lang kasi na napadaan roon ng kaibigan pero sakto naman na pinatawag siya ng kanyang ama. Hindi naman na siya nag-aksaya pa ng oras at sumakay sa kotse at tuluyan ang nilisan ng lugar. Makalipas naman ang ilang minuto ay tuluyan na rin siyang nakarating sa bahay. Ate Amelia, naroon pa rin ba si Dad sa office niya? Salubong na tanong niya sa mga kasambahay. Opo, Ma'am Amelia. Magalang na tugon ng ginang sa kanya. Agad naman siyang tumango at nagpasalamat bago tinahak ang lugar papunta sa opisina ng kanilang bahay. Matapos makarating sa ikalawang palapag ng bahay, ay kumatok muna siya sandali sa pinto ng silid bago tuluyang pinihit ang seradura ng pinto. Dad, pinapatawag mo daw po ako. May nangyari ba? Tanong niya, pero imbis na sagutin ay nagsenyas lang ito na isara ang pinto ng silid, na lalo naman niyang ipinagtaka. I found out that your future husband is having an affair with someone. Diretso na sabi nito sa kanya matapos niyang tuluyang isara ang pinto. Dad, it's not time for joke. Sabi niya na tila ba nawala ng gana. Akala pa naman niya ay kung ano ang masamang nangyari. Dahil sa nakakapagtaka na ikinikilos nito. Hindi ako nagbibiro. Tobias is cheating on you at ayaw kitang mapunta sa lalaking isang bastardo na katulad niya. Umiling siya ng ulo at inayos ang maikling buhok. Look, Dad, ikakasal na kami. Pinakita niya ang wedding ring sa kanyang daliri at muling nagsalita. At alam kong hindi ako lulukohin ni Tobias. I thought tapos na ang issue na to. Pero if lahat ng to ay prank lang, please, Dad, hindi siya nakakatuwa. Seryoso niyang saad dahil ilang beses na rin siyang niloko ng kanyang ama. At simula pa lang ay ayaw na talaga nito kay Tobias. I'm your father, Twyla. Makinig ka sa akin dahil ayaw kong mapunta ka sa manlokong lalaki katulad niya. Pakiramdam niya ay nagpantig ang magkabila niyang tainga sa sinabi nito. Ayaw ko rin maging bastos sa harapan niyo, Dad. Pero hindi ba? At ikaw rin ang naging dahilan kung bakit wala na si Mami ngayon? Wika niya at mapait na napangiti. How many times do I have to tell you, anak? Yes, it's my fault. Pero hindi ko ginusto ang nangyari.
Hindi ko sinasadya. Stop making excuses, Dad. Una pa lang, alam mong sinasadya mong lokohin si Mami. At alam mo ang sitwasyon niya, pero nagpatuloy ka lang. Sabi pa niya. Fine, ayaw ko mapunta pa sa ibang usapan natin. Iniisip ko lang kalagayan mo dahil anak kita at mahal kita. Pagsuko ng kanyang ama at inayos ang suot nitong salamin. Mahal pa rin kita, Dad. Despite sa ginawa mo dahil ama kita. Pero mahal ko rin po si Tobias at malaki ang tiwala ko sa kanya. Anang niya at tuluyang nagpaalam. Imbis na magstay sa bahay, ay mas pinili ni Twyla na maglakad-lakad hanggang sa hindi niya namalayan na nasa tabi na pala siya ng isang baywalk. Ang creepy naman ang place na to. Sabi ni Twyla sa sarili dahil halos iilan lang ang tao na dumadaan sa lugar na ito at madalas ay puro magkopol lang ang naroon sa lugar. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang nobyo sa kalayuan. Tobias? Pagtataka niya at mabilis na naglakad palapit dito. Sinabayan pa ng mabilis na pagtakbo. Pero napaigik siya nang mapabangga siya sa isang matigas na bagay. Miss, are you okay? Napakunot siya ng noo at tinangala ang lalaking nabangga niya. Twyla, honey, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala na tanong ni Tobias sa kanya. Hindi nga niya halos na malayan na nakarating na pala ito sa tabi niya. Dahil ang buong atensyon niya ay nasa lalaking nabangga niya kanina lang. Honey, muling tawag ni Tobias sa kanya. Nakaramdam naman siya ng kiya at pamumula ng dalawang pisngi. Kanina pa pala nandyan si Tobias sa kanyang tabi. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa lugar na to? Kanina ka pa ba? Paano kung natok? Pabiro niyang sinampal si Tobias dahil sa pagkataranta nito. Bakit ba takot na takot ka dyan? Tsaka, bakit ka nandito? Balik na tanong niya at ibinaling ang tingin sa estranghero na lalaki nang marinig ang mahinang pagtawa nito. Stop staring at me or I'll kiss you. Sabi nito at ngumisi. Inirapan niya lang ito at malakas na sinampal. Pero mabilis itong nasalo ng estranghero na binata. That's so fast, darling. Pangaasar pa nito, pero sandaling napatigil nang mapansin ang singsing sa daliri nito. So you're getting married? From who? Usisa nito pero mabilis niya itong tinadyakan, na agad namang naiwasan ng lalaki at binitawan ng kamay niya. Of course, the boy beside me. Naputo lang sasabihin ni Twyla nang mapagtanto na wala na si Tobias sa kanyang tabi. Lumingon-lingon siya sa paligid at ginala ang mga mata, pero kahit anino ng nobyo ay hindi niya nakita. Para itong isang bula na biglang nawala. Sinong hinahanap mo? Tanong ng lalaki sa kanya. The only one guy that I'm going to marry. Sagot ni Twyla sa kaharap. Oh, you mean that coward? Sabi nito at muling umisi, pero imbis na magalit ay pilit pinakalma ni Twyla ang sarili at hindi na binigyan pa ng atensyon ng estrangherong lalaki na ito. Naglakad siya at nilampasan nito. Doon niya lang din napagtanto na madilim na ang paligid. It's getting late and it's too dangerous this place to the woman like you. Lalong naimbyar na si Twyla sa lalaki nang magsalita ito malapit sa kanyang likuran. Kung may delikado man sa lugar na to, walang iba kung hindi ikaw, Mr. Coward. Untag niya at inirapan ng kaharap. Narinig naman niya ang mahina nitong pagtawa, pero hindi niya ito pinagbigyan ng pansin at lumawak ang ngiti sa labi nang matanaw si Tobias na naglalakad palapit sa kanya. May inasikaso lang akong tawag at kinausap ko lang ang client ko. Sa susunod na linggo na lang namin tatapusin ang project na gagawin namin. Paliwanag ni Tobias sa kanya nang tuluyang makalapit sa kanyang kinaroroonan. No, it's okay. Kala ko kasi umuwi ka na. Malambing niyang sabi at niyakap ng kanang kamay ang bewang nito, habang si Tobias ay nakaakbay sa kanya. Of course not. Bakit ko naman gagawin yun? Balik na tanong ni Tobias sa kanya. Hindi ba dapat tayo hindi nagsasama o nagkikita ang isa't isa ayon sa kasabihan? Kwento niya na hindi na malaya ng pag-alis ng estranghero na lalaki sa kanilang gawi. Kaya nga uuwi tayo ngayon at hihahatid kita sa inyo.
Sabi nito at panakang hinalikan siya sa noo. I love you. Usal niya, pero ginulo lang ni Tobias ang kanyang buhok na parang bata. Baka ubusin na tayo ng langgam dito. Hindi na tayo makauwi. Sabi nito na pareho nilang ikinatawa bago na pagdesisyonan na umuwi. Ganun na lang nila hinandel ang kanilang relasyon. Katunayan nga ay hindi sila madalas mag-away. Kung meron man silang maliit na alitan, ay agad nilang inaayos at pinag-uusapan. Honey, sino yung tinititigil mo sa labas? Sinuot niya ang seatbelt at umilig ng ulo. Wala, kinakarkula ko lang ang lugar. Pagdadahilan niya at binaling ang tingin sa unahan, nang biglang nanayo ang balahibo niya sa katawan, kaya dali-daling niyang sinara ang window car. Dahil sa kakaibang titig sa kanya ng estranghero na lalaki na hindi sa kalayuan kung saan siya naroon. Matapos ang gabi na yon ay parang isang kisap mata lang na dumaan ng 3 araw at naging maayos at matagumpay ang kasal nila ni Tobias. Kahit ang kanyang ama ay hindi na nagtangka pa na pigilan ang kanilang relasyon. Gusto ko ay kambala magiging apo ko. Sabi ng kanyang biyanan sa kanilang mag-asawa. Makakatsak po kayo dyan, ma. Sagot ni Twyla sa ina ng kanyang asawa dahil tahimik lang ito at isang matipid na ngiti ang binigay sa ina. Galingan mo, anak. Sayang ang lahi natin. At huwag mo kaming bibiguin, ha. Tugtong naman ang papa nito. Ingatan mo ang anak ko. Seryoso nitong sabi kay Tobias. Daddy, katulad po ng pangako niya sa harap ng altar ay hindi niya po ako papabayaan. Sagot niya sa ama at niyakap ito. Maniwala ka sa kanya, kumpare. Mabuti pa ay bumalik na tayo dun sa table at magsaya. Pag-aya ni Papa John sa kanyang ama matapos nilang bumitaw sa yakap ng isa't isa. Masaya at maayos naman nilang naparaos ang seremonya ng kasal. Halos ang lahat ay nag-e-enjoy. Hindi na nga nila hinintay pang tuluyang magsiuwian ng lahat ng mga bisita sa reception. Nauna na silang umalis. Naroon naman ang pamilya nila at mga kaibigan upang asikasuhin ng ibang guest na dadating. Tahimik lang sila sa buong biyahe ng asawa at sa tingin niya ay kinakabahan din ito katulad niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa hotel at agad na silang nag-check-in. Mauna ka na pumasok sa loob. May aasikasuhin lang ako. Paalam ng kanyang asawa sa kanya na ngayon ay abala sa pagkalikot sa hawak nitong cellphone. Pwede bang bukas mo na gawin yan? It's our honeymoon. Just give me a couple of minutes. I promise. Susunod na ako. Putol nito sa kanyang sasabihin at mabilis na hinalikan siya sa labi. Hindi naman na siya nakipagtalo pa at sinunod na ang gusto nito. Medyo nadismaya siya dahil plain ng kwarto lang ang inabutan niya sa loob ng kwarto ng hotel kung saan sila nag-check-in. Akala niya ay puno ng petals ang kama at sahig, habang ang paligid ay puno ng sweet na decorations. Pero hindi yun ang nangyari. Pinagbaliwala na lang niya ito. Ang mahalaga ay kasal na siya kay Tobias at ito ang pinaka-espesyal na araw nila. Pumasok na lang si Twyla sa bathroom at nagpalit ng may pagka-revealing na suot. Si Tobias lang naman ang nasa silid na ito. At isa pa ay isa na silang ganap na mag-asawa. Bakit ba ako kinakabahan? Tanong ni Twyla sa sarili nang marinig ang dalawang sunod na katok ng pinto mula sa labas. Sandali munang pinikit ni Twyla ang mga mata at nagbuntong hininga bago tuluyang naglakad papalapit sa pinto. Pinagsama ang kaba at takot na nararamdaman ni Twyla at pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga anumang oras. Matagal nang buwang desisyon niya na tuluyang ibigay ang sarili kay Tobias ngayong gabi. Lalo na sila ngayon ay ganap nang nakatali sa isa't isa. Honey, have a nice day po, ma'am. Bungad ng isang waitress na may halong pagkamangha sa mga mata at nagpaalam na pumasok sa loob upang dalhin ang pinadeliver na pagkain. May isang oras nang naghihintay si Twyla sa asawa na pumasok sa loob ng silid, pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Mabuti na lang dahil may naka-ready na red wine sa tabi niya at alak na naman para sa kanyang asawa. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito, pero hindi kalayuan sa kanyang pwesto ay nag-ring ang cellphone nito. Asan ka na ba, Tobias? Bagot na sabi niya at kinuha ang cellphone kung saan ito naroon. Sinubukan niyang buksan ang cellphone nito, pero halos manlaki ang kanyang mga mata sa nabasa.
Pakiramdam niya ay may kung anong bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya magawang magsalita. Magkita tayo sa kabilang room, sweetie. Pagbasa niya sa ilang messages sa cellphone ng asawa mula sa kanyang matalik na kaibigan, nakita na lang niya ang sarili na kusang nabitawan ng cellphone. Bumagsak sa sahig habang ang mga paa ay naglakad palabas ng silid papunta sa isang kwarto na 5 silid ang pagitan sa kanila. Hindi naman siya bigo dahil bukas ito. Paano kung malaman ni Twyla ang totoo? Tanong ni Misty kay Tobias na ngayon ay walang suot na pang-itaas na damit. Alin ba sa mga yun? Biro ni Tobias at umupo sa tabi ni Misty na halos makita ang kaluluwa sa suot. Ang tungkol sa ating dalawa. Usisa ni Misty at dagdagan pa ng makapal na lipstick ang labi. Bakit ba iniisip mo ang babaeng yun? Ikaw ang pinunta ko dito at hindi siya. Saad naman ni Tobias at panakang inamoy ang buhok ni Misty sa tabi nito. Tumalikod si Twyla na hindi man lang gumawa ng ingay at naglakad palabas ng pinto. Sa tabing sulok siya ng kwarto nakapwesto kung kaya't hindi napansin ng mga ito na naroon siya. Hindi niya rin halos namalayan ng sarili na nakarating na pala siya sa kanilang silid habang iniinom ang alak sa kanyang tabi. Gusto ko kayong balatan ng buhay. Untag ni Twyla at buong lakas na tinapon ng bote ng alak dahilan para ito ay mabasag. Ubos na ang luha ni Twyla at nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo pero hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang dibdib bago tumayo at naglakad palabas. Sa kabilang banda ay matiwasay na naglalakad si Atlas na may seryosong muka. Mr. Villapuerte, nakaredy na po ang room niyo sa VIP. Thanks. Putol na sabi ni Atlas sa sasabihin ng kanyang secretary at walang pasabi na kinuha ang susi at nagpatuloy ng paglalakad. Maging alerto kayo, nandiyan na si Mr. Villapuerte. Untag ng isang staff nang makita si Atlas na naglalakad at nang tuluyang makadaan si Atlas sa harapan ng mga ito ay agad nila itong binati. Evening. Maikling bati pabalik ni Atlas. Naglakad pasakay ng elevator. Good evening, Mr. Villapuerte. Sabay-sabay na sabi ng mga staff matapos lumabas ng elevator nang mapagtanto na sasakay rin si Atlas dito. Evening. Sabi ni Atlas at kinuha ang cellphone sa bulsa nang tuluyan ng nakasakay sa elevator. Tahimik lang si Atlas sa loob pero nakakunot ang noo nito nang biglang naglakad papalapit kay Twyla. Nang tuluyan ng makalapit si Atlas kay Twyla ay bahagya pa itong napangisi nang mapansin ang suot nito. Hey darling, mukhang mag-isa ka. Sabi ni Atlas na nagpapukaw ng atensyon ni Twyla. As you can see, mag-isa ako. Why? Gusto mo ba akong samahan? Mapang-akit na sabi ni Twyla dala na rin ng kalasingan. Hindi naman ito nakatakas sa pang-amoy ni Atlas dahil naamoy nito ang alak sa hininga ni Twyla. You're drunk, but if you want to, why not? Sabi naman ni Atlas na nakaramdam ng pagnanasa. Aminin man niya o hindi ay hindi maikakaila na may magandang hubog ng katawan si Twyla na nakapagpadagdag pa sa suot nitong red spaghetti strap. You're teasing me. Nahihilo na si Twyla na hindi makilala ang kaharap. Be glad that I'm the one who tease you, baby. Mahinang bulong ni Atlas sa tainga ni Twyla bago bahagyang inamoy ang mabango nitong buhok. Dala na rin ang pagkahilo at sari-saring emosyon na nararamdaman ay kusang nilagay ni Twyla ang kamay sa batok ni Atlas. Naging alerto naman si Atlas nang mapansin ang pagbukas ng isang pinto sa katabing katapat ng kwarto kung saan sila naroon, kaya parang bagong kasal na binuhat ni Atlas si Twyla papunta sa elevator. I like your scent. Pagbasag ni Twyla sa katahimikan at bahagyang inamoy ang damit nito. Binaling naman ni Atlas ang tingin kay Twyla pero agad ring nag-iwas ng tingin ang mapansin ang mapang-aya nitong dibdib. Why do you avoid staring at me? Show me who you are and what you can do. Hamon ni Twyla kay Atlas bago pinatong ang kamay sa matipuno nitong dibdib. Napangisi nang mapansin ang paggalaw ng Adam's apple nito. Just make sure na hindi mo pagsisisihan ang mangyayari. Saad ni Atlas at binaba si Twyla bago mabilis na isinundal at kinulong gamit ang kanyang bisig. Do whatever you want.
Hindi kita pipigilan. Naninigurado na sabi ni Twyla na kahit ang sinasabi ay hindi na rin niya alam dahil na rin marahil sa tama ng alak sa katawan nito. Ngisi lang ang naging tugon ni Atlas sa sinabi ni Twyla sa kanya. Bago ito siniil ang mapula nitong labi na agad namang tinugon ni Twyla. Pinagpatuloy lang ni Atlas ang ginagawa habang ang mga kamay ay ginagala sa katawan ng dalaga. Nahiwalay lang sila nang bumukas ang elevator pero hindi yun naging dahilan para tumigil ang dalawa. Mistulang bagong kasal na binuhat ni Atlas si Twyla at pumasok sa loob ng kwarto kung saan naroon ang VIP room at matitiyak nilang walang kahit sino ang maaaring manggulo sa kanilang dalawa. I won't stop until you beg, baby. Mapang-aya na bulong ni Atlas kay Twyla bago sinara ang pinto at ipinagpatuloy ang ginagawa. Walang kamalayan si Twyla sa ginagawa. Basta't alam lang nito na nakikipaglaro siya sa amoy ng estranghero ng lalaki na hindi naman niya kilala. At sa kauna-unahang pagkakataon ay binigay niya ang sarili ng walang alinlangan. Kinabukasan ay nagising na lang si Twyla na suot ang isang white long sleeve at nasa magarang silid. Aray! Daing ni Twyla nang makaramdam ng pananakit ng ulo at buong katawan. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang dugo sa bedsheet kung saan siya kasalukuyang nakahiga. Asan ako? Natataranta niyang tanong sa sarili at dali-daling tumayo. Pero napadaing ito nang makaramdam ng hapdi sa pagitan ng kanyang kita. Tobias! Tawag niya sa asawa na nagbabakasakali na asawa ang kasama sa silid. Tobias! Muling tawag niya at paika-ikang naglakad palapit sa kusina nang makarinig ng kaunting ingay. Nakahinga naman siya ng maluwag nang mapansin ang matipuno nitong likuran na abala sa pagluluto kung kaya't agad niya itong nilapitan at niyakap mula sa likuran. Naramdaman naman niya ang sandaling pagtigil nito sa ginagawa at paglagay ng kamay nito sa kanyang baywang. Good morning! Bati niya habang nakapikit ang mata at napangiti nang maramdaman ang paglapat ng kanilang mga labi sa isa't isa. Good morning, baby. Mabilis na tinulak ni Twyla ang nagsalita at kumalas sa yakap nito. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Taranta niyang tanong at kinuha ang kutsilyo sa kanyang tabi bago tinutok sa kaharap. What do you mean? This is my room. And aside from that, ikaw mismo ang gustong kasama ako sa kwarto na to. Nakangisi na sabi ni Atlas at sandaling kinuha ang singsing sa kanyang bulsa. So, you're married, and last night is your special night with your husband. Pero sa akin ka sumama at binigay ang dapat sa asawa mo. Nakataas ang makapal na kilay na sabi ni Atlas at itinaas ang singsing nang sumugod si Twyla palapit dito at pilit inaabot ang singsing sa kanyang kamay. Ibigay mo sa akin yan! Untag ni Twyla at pilit na inaabot ang singsing sa mga kamay nito. Pero lalo lang itong itinaas ni Atlas. Ibibigay mo sa akin yan? O ibibigay mo sa akin? Nanlilisik ang mga mata na tanong ni Twyla habang nakakuyom ang dalawang kamao. I give you this wedding ring in one condition. Ngumisi si Atlas at binalik sa bulsa ang singsing. Hindi ko kailangan ng kondisyon mo. Basta ibigay mo sa akin yung singsing nang tuluyan na ako makaalis. Untag ni Twyla. For what reason? Do you think matatanggap ka pa rin ng asawa mo oras na malaman niya ang nangyari? Of course not. Mataas ang kumpiyansa nitong sabi. Kung ano ang nangyari sa atin kagabi, ibaon mo na lang lahat sa limot. Seryoso ang boses na sabi ni Twyla at walang pakundangan na kinuha ang wedding ring sa bulsa ni Atlas at tumalikod para lisanin ang lugar. Ngunit hindi napansin ni Twyla na madulas ang sahig at hindi siya nagdahan-dahan sa paglalakad kung kaya't nadulas siya. Pero mabilis siyang nasalo ni Atlas. Dahan-dahan lang, masyadong madulas ang sahig. Anang ni Atlas kasabay ng pagtama ng mga mata nilang dalawa. Thank you. Gustong sawayin ni Twyla ang sarili dahil sa sinabi. Ganun na rin ang puso niya na sobrang lakas ng tibok ng puso kumpara tuwing kasama niya si Tobias. Doon niya lang din napagtanto na mistulang perpekto ang mukha ni Atlas dahil sa makapal nitong kilay at matangos na ilong. Idagdag pa ang mapula nitong labi at tisoy na kulay. May pinapahiwatig ka ba sa mga titig mo na yan, baby? Mabilis namang napaiwas ng tingin si Twyla sa sinabi ni Atlas at agad na tumayo
bago dali-daling naglakad palapit sa pinto. "Don't tell me na aalis ka ng ganyan ng suot." Anang nito kay Twyla nung nakatingin sa kanyang gawi. Nakaramdam naman si Twyla ng hiya nang mapansin ang kanyang suot. Mabuti na lang dahil may nakahandang bihisan sa kama para sa kanya. Bago pa ito dahil nakalagay pa ito sa paper bag at kahit sino ay mahihiya sa presyo. Pagkatapos niyang magpalit ay walang lingon siyang naglakad palabas, pero agad siyang hinarangan ni Atlas at hinawakan sa kamay at naglakad palabas. "Hindi mo kailangan gawin to." Pagmamatigas ni Twyla pero mistulang bingi si Atlas at walang imik na sumakay sa elevator habang mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang kamay. "Give me your number," sabi nito at inabot sa kanyang cellphone na kanyang kinatawa. "Nasisiraan ka na ba ng ulo?" Tanong niya at pilit na inalis ang kamay ni Atlas sa kanya. "If having an affair with someone who's married is mistaken, I can say, yes, nasisiraan na ako ng ulo." Seryoso ang boses na sabi ni Atlas bago binitawan ang kanyang kamay. "Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pagkakamali lang ang nangyari kagabi. It's your fault. Dahil sinamantala mo ang kahinaan ko. Pareho nating ginusto ang nangyari." Putol ni Atlas sa kanya at binawi ang cellphone dahil hindi niya ito kinikibo. "Lasing ako noon." Maikli na sabi niya. "Come on, don't make excuses. We both know na kahit lasing ka, alam mo ang ginagawa mo." Usal ni Atlas at makahulugan na tumingin sa kanya. Hindi na lang nagsalita pa si Twyla at napayuko. Pakiramdam niya yung dumi-dumi na niya. Wala na siyang pagkakaiba sa pagtataksil ni Tobias sa kanya. Nagtaksil si Tobias sa kanya ng mahabang panahon. Pero ngayon ay nagtaksil siya dito. Hindi lamang sa kanyang asawa kundi pati sa Diyos kung saan sila nangako sa harapan ng altar. "I'll tell your husband the truth unless sumunod ka sa mga gusto ko." Pang-blackmail ni Atlas sa kanya, pero hinayaan niya lang ito magsalita at naglakad palabas ng elevator. Nang bumukas ito at walang lingon na naglakad papunta sa silid kung saan sila nag-check-in ng asawa. Dumaan ang 2 linggo na parang walang nangyari. Hindi sila nagkaroon ng alitan o na-question man lang ni Tobias tungkol sa pag-uwi niya sa kwarto kung saan sila noon nag-check-in. "Ang aga mo naman ata umalis ngayon?" Tanong ni Twyla sa asawa nang mapansin na bihis ito. "Hindi ko ba nabanggit sa'yo na may appointment ako today, honey?" Balik na tanong nito sa kanya, pero umiling lang siya ng ulo bilang tugon. "Hindi, gabi ka na rin kasi nakauwi kagabi at diretso ng tulog." Maang-maangan na para bang walang alam sa nangyayari. "Pasensya na, honey. Pagod lang ako sa work at isa pa, tambak ako ng gawain sa department." Pagdadahilan ni Tobias, lingid naman sa kaalaman nito na sinundan niya ito ng patago at nakikipagkita ito sa matalik niyang kaibigan na si Misty. "Okay lang, naiintindihan ko naman," sabi ni Twyla at hinayaan itong tuluyan ng umalis. Wala na rin siyang balita pa tungkol sa estranghero na lalaki na si Atlas at kung maaari ay ayaw na niya itong makita pa. Nang mainip ay kinuha ni Twyla ang cellphone sa mesa at tumawag. "Sisi, papunta ka na rin ba?" Tanong ni Twyla sa kabilang linya. "Yes, Sisi, malapit na rin ako." Sagot naman ni Misty sa kabilang linya at pinatay ang tawag. "Honey, nakalimutan ko yung cellphone ko sa taas," sabi ni Tobias sa kanya at inayos ang suot nitong kwelyo. "Ako nang kukuha." Pagboluntaryo ni Twyla at tumayo bago tuluyang naglakad paakyat ng hagdan. Nang tuluyang makarating sa silid ay kinuha ni Twyla ang cellphone ng asawa pero hindi ito ang cellphone na ginamit itong araw nung nasa hotel sila. "Want to play a game, ha, Tobias?" sabi niya nang sinilip ang binata sa baba at nakita si Misty na bumaba ng sasakyan. Hindi naman nakatakas sa paningin niya ang pagsalubong ng kanyang asawa sa kaibigan at ang mabilis na paghalik nito. Mahigpit na hinawakan ni Twyla ang cellphone at naglakad palabas ng silid. Habang lumilipas ang araw ay pakiramdam niya ay paliit ng paliit ang mundo na kanyang ginagalawan. "Kumain ka na ba?" Narinig niyang tanong ni Tobias kay Misty pero agad ring napatigil nang mapansin ang mabilis na pagtingin ni Misty sa kanyang pwesto. "Oh honey, nandiyan ka na pala. Hindi mo naman sinabi sa akin na papunta pala dito si Misty," sabi ni Tobias. Nakitang-kita ang pagliwanag ng muka at kislap ng mga mata.
Kung hindi niya pa natuklasan ang panluloko ng asawa at matalik na kaibigan niya sa kanya, ay hindi niya pa bibigyan ng anumang kahulugan ang mga tinginan ng mga ito at pagiging madikit sa isa't isa. Nauna niyang nakilala si Misty at hindi kalaunan ay nakilala niya si Tobias at naging nobyo noon. Bago pa man maging ganap na mag-asawa, ay naging close rin naman ang dalawa na parang matalik na magkaibigan katulad nila. Bakit? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Misty na pupunta siya dito? Tanong niya sa asawa. Nakaramdam man ng pagkagulat ay hindi ito pinahalata ng dalawa sa kanya. Bagkus ay isang mahina na tawa lang ang naging sagot ni Misty, habang si Tobias naman ay lumapit sa kanya at agad siyang inakbayan. Ano ka ba naman, honey? Sobrang busy ko na sa trabaho at sa buhay mag-asawa kaya hindi ko na magawa pang makipag-usap ng matagal kay Misty. Tingnan mo at nakalimutan ko ang cellphone ko sa kwarto natin. Mahabang linya ni Tobias at kinuha ang cellphone sa mesa. Gusto na ni Twyla sumabog at ibuhos ang tea sa mukha ng dalawang kaharap dahil sa pagsisinungaling ng mga ito. Pero mas pinili na lang niyang manahimik at plastic na ngumiti. Oo nga sa sobrang busy mo sa trabaho, nakakalimutan mo na rin na may asawa kang naghihintay sa'yo. Mabuti na lang dahil naka-reserve na ang restaurant na kakainan natin mamaya. Ikaw talaga, napaka-sweet mo. Paggawa ni Twyla ng kwento at bahagyang niyakap si Tobias sa harapan ni Misty. Napangisi naman siya nang mapansin sa peripheral vision niya ang pag-irap ni Misty at pamumula ng mukha sa inis, habang si Tobias naman ay naiilang na yumakap din sa kanya pabalik. Di ba, honey? Maagap ka pa ngayon? Bakit hindi ka pa umalis? Baka malik ka sa trabaho mo niyan. Sabi ni Twyla at bumitaw sa yakap ng kaharap. Nagbago na ang isip ko, honey. Nakakahiya naman kung iiwan ko kayong dalawa lang dito ni Misty. Ang tagal ko na rin siyang hindi nakausap at ang huli pa ata noon ay yung araw ng kasal natin. Di ba, Misty? Oo. Tama si Tobias. Minsan ko lang kayong bisitahin pareho. Hindi makatingin ng sabi ni Misty sa kanya. Wala namang problema yun sa akin. At isa pa, halos 2 linggo na rin kitang hindi nakita simula ng kasal namin ng asawa ko. Pagsang-ayon niya kasabay ng pagtunog ng doorbell sa labas. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Twyla. Dahil naglakad si Tobias papunta sa pintuan upang tingnan kung sino ang nasa labas. Kailan pa kayo lumipat? Pagbasag ni Misty sa katahimikan na para bang walang alam. Nito lang ding nakaraang araw. Ayaw ko pa nga nang iwan si Daddy. Pero alam mo na, iba-iba pa rin talaga pag may asawa ka na. Sagot ni Twyla at inabot ang tea kay Misty. Kaya nga kung maaari ay araw-araw kitang bibisitahin dito para hindi ka naman mainip at mamahay dito. Anang pa ni Misty at hinawakan ng kanyang kamay. Nakaramdam naman siya ng pagkulo ng dugo sa kaharap. Ang galing niyang makipagplastika na para bang walang kabalbalan na ginagawa kasama ang asawa niya. Ayos lang naman ako dito. Katunayan ay gusto ko rin mapag-isa minsan para makapag-unwind kahit papaano. Inalis naman ni Misty ang kamay sa kanya nang sinabi niya iyon. Honey, Misty, meet Mr. Villafuerte, the owner of one of the famous owner of Branches Hotel here in the Philippines. Pagalang napakilala ni Tobias sa kasama nito. Sandaling iniwas ni Twyla ang tingin sa matalik na kaibigan at binaling ang atensyon sa harapan. So, she's your wife? What a gorgeous girl. You're so lucky to have her. Puri ni Atlas at inayos ang suot na business suit. Aksidenteng nasagi ang tasa na nasa mesa, dahilan para mabagsak ito sa sahig at mabasag. Agad naman siyang nilapitan ni Tobias at mahinang bumulong. Honey, umayos ka. I didn't expect na may surprise visit siya dito sa bahay. Mahinang bulong ng kanyang asawa at kusang nilinis ang basag na baso sa sahig. I'm Atlas Villafuerte. Nice to meet you, Mrs. Raquel. Sabi ni Atlas at inabot ang kamay sa kanya. Naramdaman naman niya ang mahinang pagsagi ni Tobias sa kanya kung kaya't kahit nagdadalawang isip ay nakipagkamay siya dito. Pero agad niya ring inalis ang nakaramdam na parang kuryente sa pagitan nila. Tulungan na kita dyan, Tobias. Pag-volunteer ni Misty na hindi maalis ang tingin kay Atlas. Hindi naman maiwasan ni Twyla na magtaas ng kilay sa kaibigan. Halos lahat na lang ata ng lalaki makita nito ay pinag-iinteresan nito.
Ultimo si Atlas na kasalukuyang nasa harapan nito ngayon. I'm Twyla. Maikling sabi niya sa harapan ni Atlas at binaling ang tingin sa dalawang sabay na naglalakad papasok sa kusina. It's been a week since hindi ka nagparamdam sa akin. How's life? It looks like you're unhappy with your husband. Walang preno ang bibig nitong sabi at inalis ang black shades na suot kung kaya't nabulgar ang natural na kulay abo nitong mata. Manahimik ka nga. Saway niya kay Atlas at mabilis na binaling ang tingin sa likuran. Why? Bakit parang natatakot ka? Tanong nito at mahinang tumawa. Pinanlakihan na lang niya ito ng mata at makahulugan na tumingin nang mapansin na pabalik na ang dalawa sa balcony kung saan sila naroon. Have a seat, Mr. Villafuerte. Anang ni Twyla nang maramdaman na malapit na ang dalawa sa kanila. Ngumisi naman si Atlas at umupo malapit sa tabi ni Twyla na ikinagulat ng dalaga. Bahagya namang napatingin si Misty kay Atlas sa ginawa nito at tiningnan ang bakanting space sa sofa sa kanyang tabi. Oh, I'm sorry. I almost forgot that this is your wife. Paumanhin ni Atlas pero hindi mawawala ang pagka-sarcastic sa boses nito bago akmang tatayo at tatabi kay Misty. Pero mabilis itong pinigilan ng kanyang asawa. It's okay, Mr. Villafuerte. Hindi naman ako siloso na tao. Anang ni Tobias at sinabayan ng pagtawa bago tumabi kay Misty. Honey, pwede mo ba kaming paghanda ng juice? Doon na lang kami mag-uusap ni Mr. Villafuerte sa hardin. Utos ng asawa nito sa kanya. Pero agad na umiksena si Misty at nagsabing ito na lang ang gagawa. Hindi naman ito pinigilan ni Twyla dahil para sa kanya ay mukha naman itong katulong at bida-bida sa lahat. Maaari naman kaming mauna ni Mrs. Roquel sa hardin. Ikaw rin naman na nagsabi na hindi ka siloso na tao. And I think there's no reason para pagsilosan mo kaming dalawa. Nakadikwatro ang paa na sabi ni Atlas sa harapan ni Tobias. Agad namang sumang-ayon si Tobias sa gustong mangyari ni Atlas. Dahil kanina pa ito hindi mapakali at kating-kati na sundan si Misty sa kusina. Mukhang malalim ata ang iniisip mo dyan, Mrs. Roquel. Basag ni Atlas sa katahimikan nang tahimik silang nakarating sa hardin. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring imik si Twyla. Wala kang pakialam. Masungit na sagot ni Twyla dito at nagkrus ng braso. Don't tell me na iniisip mo kung paano magtatapat sa asawa mo kung ano ang nangyari sa ating dalawa. Biro ni Atlas at sandaling nilapitan si Twyla. Hindi ka pa rin ba titigil ha, Atlas? Walang emosyon na tanong ni Twyla dito. I won't. Like I've said, titigil lang ako oras na gawin mo ang gusto ko. Ano ba gusto mo mangyari? Putol ni Twyla sa sasabihin ni Atlas. Be my slave. Diretsa na sabi ni Atlas. Ha? Ako? Mukha ba akong katulong para gawing mong alipin? Nagpapatawa ka ba? Umiling na sabi ni Twyla. Be my slave, pero hindi para maging katulong. Makahulugan na sabi ni Atlas at pinadaloy ang kamay sa braso ni Twyla. Pero malakas siyang tinulak ni Twyla palayo. Ayaw mo ba sa offer ko? O baka naman gusto mong sabihin ko mismo sa asawa mo na may nangyari sa ating dalawa? Muling pananakot ni Atlas kay Twyla, pero halata sa muka at mga mata ni Twyla na hindi man lang ito nabahida ng takot. Stop blackmailing me, Atlas. Kahit sabihin mo pa sa asawa ko ang totoo ay walang mangyayari. Malayo ang tingin na sabi ni Twyla at bahagyang napakuyom ng kamao. Sandali namang natigilan si Atlas, pero sa huli ay napangisi nang mapagtanto kung anong ibig nitong sabihin. Your husband is having an affair with your best friend, ah? Wow! Tila mangha na sabi ni Atlas na hindi makapaniwala. How did you know? Nagtataka na tanong ni Twyla. As a guy, alam ko ang bawat kilos ng lalaki tuwing gusto nila ang isang babae. Sabi ni Atlas at tumingin sa kalayuan kung saan naroon si Tobias at Misty na masayang naglalakad papalapit sa kanila. My dad cheated with my mother when I was young. And year passed by my mother died because of depression. Pero hindi ko hahayaan na matulad ako sa sarili kong ina na hindi lumalaban. Sabi ni Twyla. Don't tell me that you'll kill your husband and his mistress too. Natatawa na sabi ni Atlas pero napatigil nang biglang magsalita si Twyla sa tabi nito bago tuluyang makalapit si Tobias at Misty sa kanilang gawi.
I'll take revenge. Ipapakain ko sa kanilang sarili nilang lason. Makahulugan na sabi ni Twyla at agad na nagbago ang ekspresyon nang tuluyan makalapit ang dalawa sa kanila. Hindi niya alam kung paano at kung saan si Twyla kumukuha ng lakas na loob at ganun na lang kabilis palitan ng galit ang pagmamahal niya sa dating asawa. Pero isa lang ang alam ni Twyla sa sarili at yun ang ipakain sa asawa at kaibigan ang sarili nitong lason. Nainip ba kayo? Pasensya na at natagalan kami. Nilinis pa kasi namin ang natira na kalat sa kusina kanina. Mahinahon na sabi ni Misty nang tuluyan ng makalapit sa kanila. Hindi naman nakatakas sa paningin ni Twyla ang pagnakaw tingin nito sa kanyang katabi na si Atlas. Now, I have a plan. Sabi ni Twyla sa sarili at kasyual na nakipag-usap sa mga kaharap at nakipagtawanan dito. Isang buwan na simula ng patagong nakipagkita si Twyla kay Atlas at kahit hindi man niya aminin ay alam niyang nakakahalata na ang kanyang asawa na si Tobias. Sa kabilang banda ay prenteng nakaupo sa isang silid kung saan walang ibang kagamitan kundi ang upuan at lamesa. Ganun na rin ang dilaw na ilaw na lalong nakapagbigay ng nakakatakot na disenyo ng silid. Now tell me, sino ang nag-utos sa'yo na patayin kami? Tanong ni Atlas bago kinuha ang alak na nasa baso at naglakad palapit sa lalaking nasa upuan na may gapos ang katawan at paa na makapal na lubid. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Singhan ng lalaki kay Atlas. Ngumisi si Atlas at binuhos sa mukha ng lalaki ang alak bago tinapon sa sahig at lumapit sa kagamitan na nakapatong sa mahabang mesa. Nanginginig na naman ang binti na binaling ng lalaki ang tingin sa direksyon ni Atlas kung saan may iba't ibang bagay na ginagamit sa pagpatay ng brutal na pamamaraan. You don't want to tell me, right? Pinaraan ni Atlas ang kamay sa mga kagamitan at may kung anong pumasok sa isipan at kinuha ang latigo. Kahit patayin mo pa ako, wala akong sasabihin sa'yo. Untag nito kay Atlas. Inunat ng lalaki ang mga braso at baling-bali ang kanyang leeg habang palapit sa lalaking nakagapos. I'll give you another chance. Bubuhayin kita oras na sabihin mo sa akin kung sino ang salarin. Ngunit imbis na sagutin, ay isang halakhak ang naging tugon ng lalaki. Kahit pa pagpira-pirasuhin mo ang katawan ko, wala kang... Naputo lang sasabihin ng lalaki nang isang malakas na latigo ang natanggap nito kay Atlas. Hindi pa nakontento si Atlas at nilatigo pa niya ito ng dalawang sunod at umigting ang panga na sinipa ito dahilan para matumba ito kasama ang upuan na ngayon ay namimilipit sa sahig. Nang hindi pa magsawa ay paulit-ulit itong sinuntok ni Atlas at malakas na sinipa sa mukha. Sandali lang itong natigilan nang pumasok ang isang tauhan nito na may dalang nagbabaga na apoy habang nakalagay ang kutsilyo doon. Itayo yan! Utos ni Atlas sa isang tauhan nito na ngayon ay nakatayo sa kalayuan habang ang isa naman ay inabot ang baso kay Atlas bago ito tinagisa ng alak. Anong gagawin mo? Tila napalitan ng takot ang buong pagkatao ng lalaki nang makita ang nagbabagang apoy sa tabi. Your main dish. Ngumisi si Atlas at kinuha ang bote ng alak sa lalaki bago pinaligo sa ulo ng lalaki na lalong dumaing sa sakit dahil sa sugat na natamo. Halos mamaga na rin ang mukha nito at magsugat ang katawan dahil sa hagupit na binigay ni Atlas dito. Masyado na akong naririnig sa matalas mong pananalita. Kinuha ni Atlas sa nagbabagang apoy at dahan-dahang nilapit sa bibig ng lalaki. Hayop ka! Huwag mong gawin yan! Parang awa mo na may pamilya pa ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ng lalaki at kusang tinumba ang upuan upang makaiwas sa bumabaga na kutsilyo. Ngunit mistulang walang narinig si Atlas. Pagkus ay umupo pa ito habang hawak ang nagbabagang kutsilyo. Bago pa man ni Atlas matuloy ang nais ay isang malakas na sigaw ang sinabi ng lalaki na nagpaingay sa buong silid. Si Tobias! Tobias Raquel! Siya ang nag-utos sa akin na patayin po kayo. Paulit-ulit na sigaw ng lalaki. Nag-igting ang panga ni Atlas at lalong naging desperado sa nais gawin ng lalaki. Ayon sa narinig ko, sa usapan nila ay nais nilang patahimikin ang asawa dahil wala na siyang kailangan pa dito. Nauutal na dagdag pa ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali at may alam ito. Bakit kailangan itong gawin ni Tobias sa asawa niyang si Twyla?
Nanilisik ang mga mata na tanong ni Atlas dito. Dahil ito ang magmamana ng naiwan na ari-arian ng pamilya nila na ipinangalan ng ina ni Ma'am Twyla bago ito bawian ang buhay. Nagpantig ang dalawang tainga ni Atlas na narinig. Twyla told me that her mother died because of her depression. Iyon lang ang alam ko. Wala akong iba pang alam dahil inutusan lang akong patayin kayong dalawa. Binalik ni Atlas ang kutsilyo at kinuha ang isang attache case na naglalaman ng isang minyon. Take this, sabi ni Atlas at hinagis ang attache case sa lalaki. Leave this country with your family. Tutulungan ka ng tauhan ko upang makaalis ka ng bansa nang hindi nalalaman ni Tobias. Sabi ni Atlas at kinuha ang baril at naglakad paalis. Atlas didn't believe na depression ang naging sanhi ng pagkamatay ng ina ni Twyla at gusto nitong pagpatay kay Atlas at iyon ay ang kailangang malaman ng binata. Nang tuluyan ng makalabas sa hideout ay halos paliparin ni Atlas ang kotse sa kalsada hanggang sa makarating sa isang place na bihira ang tao. Maya-maya pa ay pasimple na pumasok si Twyla sa loob ng kotse at inalis ang face mask at cap nitong suod. Anong meron at mamadali kang makita ako? Nagtataka na tanong ni Twyla dahil bigla na lang itong tumawag sa kanya para magkita sila sa lugar na ito. Of course, I miss you. And I want to do something like we've always been doing every time we meet. Makahulugan na sabi ni Atlas at inalis ang suot na seatbelt. Hindi naman nakatakas ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Twyla nang wala pang isang segundo ay nasakop na ni Atlas ang kanyang labi. Can you stay with me for 2 days? Tanong ni Atlas sa pagitan ng kanilang mga halik. Nahihibang ka na ba? Tiyak na lalo magdududa sa akin ang asawa ko. Sagot ni Twyla. I don't care. Gumawa ka ng paraan or I will stop this. Sabi ni Atlas at tangkang lalayo kay Twyla pero mabilis itong pinigilan ng babae. Gagawan ko na lang ng paraan. Pigil ni Twyla kay Atlas dahil kapwa na silang nagiinit. That's my girl. Ngumisi si Atlas at masiniil ng halik si Twyla. Ayaw sabihin ni Atlas ang natuklasan at muntikang pagpatay sa kanila. Tanging si Atlas lang ang nakakaalam tungkol dito at iba pang mga tauhan. Hindi siya nakakaramdam ng takot para sa sarili dahil kayang-kaya niya itong depensahan. Kaya niya ring patayin si Tobias oras na gustuhin niya. Pero masyado pang maaga para sa mga bagay na yun at marami pa siyang kailangang malaman. Matapos ang nangyari sa kanila ni Atlas ay umuwi na si Twyla sa bahay at sa hindi inaasahan ay naabutan niya si Tobias sa kanilang silid. Nandito ka pala. Sabi ni Twyla dahil isang himala at nakita niya ito na ganito kaaga sa bahay nila. Kulang na lang kasi ay tirahan ng mga espiritu ang bahay dahil pareho silang wala ni Tobias at madalas ay nag-iisa siya dito. Maagang natapos ang trabaho ko sa kumpanya. Ikaw ba? San ka galing? At parati ka nalang wala dito sa bahay. Napatawa sa isipan si Twyla sa kasinungalingan ng asawa. Lingid kasi sa kaalaman nito ay nakita ni Twyla ang kotse nito malapit sa condominium ni Misty na kanyang kaibigan. Ako ba? Oo. Bakit? May iba ba bang tao na hindi ko alam? Seryoso na saan ni Tobias? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpahangin lang ako. Pagsisinungaling ni Twyla. Kapwa sila nagsisinungaling sa isa't isa. Pero pareho lang silang umaakto na walang alam. Kung tutuusin ay para lang arranged marriage ang nangyari sa kanila. Kahit na kapwa naman nilang gustong pakasalan ng isa't isa dahil sa pagmamahalan na nararamdaman. Pero habang tumatagal, ay nawawala na ang pagmamahal na yun. Tara na sa baba, sabay na tayo kumain. Sabi ni Tobias, pero bago pa man tuluyang makaalis si Tobias ay nagsalita pa si Twyla. Honey, nagkita kami ng college friend ko. And she said kung pwede kaming mag-hangout today at magstay ako sa kanila for just 2 days. Pagsisinungaling ni Twyla na alam naman niyang papabura ng asawa. College friend? Tumango si Twyla. Oo, si Lori. Remember ang lagi kong kasama sa library? Pagdadahilan pa ni Twyla at naglakad papunta sa aparador upang kumuha ng damit na gagamitin. Naramdaman naman ni Twyla ang presensya ni Tobias sa kanyang likuran at ang paghawak nito sa kanyang braso. Honey, mauna ka na sa kusina. Susunod na lang ako, magagayak lang ako ng damit at magsha-shower. Sabi ni Twyla at kunwaring may kukunin na gamit sa kanan niyang bahagi.
Gusto ko sabay tayong kumain. Kanina pa kita hinihintay bumalik pero palubog na ang araw, hindi ka pa nakakauwi. Sabi ni Tobias at muli siyang nilapitan. Nakaramdam naman ng pagkailang si Twyla sa paglapit ni Tobias sa kanya. Muli sana siyang iiwas pero mabilis siyang pinigilan ni Tobias sa braso. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-iwas mo sa akin, honey? Mahina na wika ni Tobias. Ha? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tumayo si Twyla pero mabilis siyang hinila ni Tobias at pinaupo sa paanan ng kama. Tobias, ano ba? Nasasaktan ako! Daing ni Twyla at pilit na inaalis ang mahigpit na pagkahawak ng asawa sa braso. Masakit? Pagkumpirma ni Tobias at bahagyang napangisi nang mapansin ang kiss mark sa leeg ni Twyla. Ano bang klaseng hangout ang gagawin niyo ng kaibigan mo, honey? Tinambol ng kaba si Twyla at napaiwas ng tingin. Manonood lang kami ng sine. Iwas ang tingin na sabi ni Twyla. Manonood lang ba talaga? O ganitong hangout ang gagawin niyo? Tanong ni Tobias sa kanya at akma siyang hahalikan, pero agad niya itong naitulak. Pasensya na, nagulat lang ako. Bago pa man niya matapos ang sasabihin ay isang malakas na sampal na ang natamo nito sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi pa man nakakabawi sa pagsampal ni Tobias sa kanya, ay mariin na hinawakan nito ang kanyang buhok dahilan para siya ay mapaigik. Akala mo ba hindi ko alam na may iba kang kinakasama tuwing aalis ako, ha? Nanggagalaiti sa galit na singhal ni Tobias sa kanya. Bakit hindi mo muna tanungin ang sarili mo kung bakit naging ganito ako, ha? Walang takot na sagot ni Twyla na hindi nagulat sa sinabi ni Tobias. Buisit ka talagang babae ka. Muling singhal ni Tobias sa kanya at pinagbuhatan siya ng kamay. Bago kinaladkad palabas ng kwarto, gamit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Pero bago pa man nila malisan ng kwarto ay biglang namatay lahat ng ilaw. Hindi nag-aksaya pa ng oras si Twyla at kinagat ang kamay ng asawa bago mabilis na tumakbo at nangapa sa dilim. Pero bago pa man tuluyang makalayo ay muling bumalik ang ilaw ng silid at mistulang naging kabuti ang asawa na sumulpot sa kanyang harapan. Hindi mo ko matatakasan. Galit na usal nito, kasabay ng pagpalit niya nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Sinasabi ko na nga bang nasa paligid lang ang hayop na yan. Untag ni Tobias bago siya mahigpit na hinawakan sa kamay at ang gulat at takot na nararamdaman ay mas lalong nadagdagan nang makita ang baril na hawak ng asawa. Hindi ako sasama sa'yo! Kumapit si Twyla sa hawakan ng hagdan at hindi napigilan na mapayuko nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril at pagsigaw ni Tobias sa sakit. Tobias! Panggit ni Twyla sa pangalan nito nang halos hindi lumalabas sa kanyang bibig. Lalapitan niya sana ito para tulungan pero tinutok nito sa kanya ang baril. Pero bago pa man nito makalabit ang gatilyo ay tumalsik na ang baril nito sa malayo. Atlas? Atlas, ano ginagawa mo dito? Imbis na sagutin ay buong lakas na sinuntok ni Atlas ang mukha ni Tobias at paulit-ulit itong sinipa at binigyan ng suntok. Tumigil lang ito nang pigilan siya ni Twyla gamit ang pagyakap sa bewang ni Atlas. Shit! Wala sa isip na napamura si Atlas nang marinig ang mabilis na yapak ng paa papasok sa bahay. Humawa ka sa akin ng maigpit. Utos ni Atlas at hinila siya pababa ng hagdan. Pero dalawang armadong lalaki ang sumalubong sa kanila. Agad naman itong pinaputukan ni Atlas ng baril. Ganun na rin ang tatlo pang sumunod. Halos hindi na malaya ni Twyla ang nangyari dahil sa bilis at pulido bumaril si Atlas kahit na isang kamay lang ang gamit. Ultimo ang mano-manong pakikipaglaban nito ay halata na sanay at bihasa. Hindi nga halos na malaya ni Twyla kung paano sila nakarating sa kotse nang hindi tinatamaan ng bala. Wear your seatbelt. Sigaw ni Atlas at agad na binuhay ang makina at binasag ang makina ng kotse at sunod-sunod na nagpaputok sa likuran. Tanging nagawa na lang ni Twyla ay takpan ng tainga at napasigaw ng may isang kotse na gumitgit sa kotse na sinasakyan nila at nagpaputok ng baril. Don't be scared. I'm here. Sabi ni Atlas at inabante ang sasakyan bago muling mabilis na pinaandar habang hawak ang baril. Tinapon ni Atlas ang baril at tiningnan sa side mirror ang sumusunod sa kanila. Walang nagawa si Atlas kung hindi ang takasan ng mga ito. Tiyak na matutodas sila ni Twyla kung manlalaban pa siya. Boss,
Nakuha ko na ang impormasyon na gusto mong malaman. Bungad na sabi ni Edgar kay Atlas na kanang kamay nito. Inabot ni Edgar ang papeles kay Atlas at nilapag ang ilang litrato sa mesa. Katulad ng kutob mo, boss, hindi depression ang naging rason ng pagkamatay ng ina ni Ma'am Twyla. Sabi ni Edgar at pinakita ang ilang larawan sa mesa. Bakit naririnig ko ang tungkol sa pagkamatay ni Ma'am? Tanong ni Twyla at napakunot ang noo nang maabutan ng litrato sa mesa. Your mother is because of your husband's fault. Walang preno ang bibig na sabi ni Atlas. Nabitawan ni Twyla ang hawak na baso na juice at mabilis ang mga paa na naglakad palapit sa mesa at tiningnan ang mga litrato. Hindi inamin ng iyong ina na tutol siya sa relasyon yung dalawa, kaya't si Tobias ang kinausap niya tungkol dito. Pero dahil sa kasakiman ay pinatay ni Tobias ang ina mo, gamit ang pagpapainom ng medicine na gamot nito. Sabi ni Edgar at kinuha ang isang larawan. At ginamit ng asawa mo ang pagkakataon ng araw na yon na nagloko ang iyong ama at pinalabas nito na namatay ang ina mo sa depression para ang ama mo ang masisi sa pagkamatay at walang pumigil sa relasyon nyo at tuluyan kayong maikasal. Dugtong ni Edgar sa sinabi bago tuluyang magpaalam paalis. Lalong nadagdagan ang galit ni Twyla sa asawa dahil sa nalaman. Gusto niya itong patayin at matanggap ang hustisya na dapat sa kanyang ina. Hindi niya hahayaan na hindi ito pagbayaran ng kasalanan nito. Isang linggo ang nagdaan nang tuluyang makabuo si Atlas ng plano upang lusubin ang lugar kung saan si Tobias nagtatago. Hell no! Hindi ka sasama. Dito ka lang, Twyla. Saway ni Atlas sa babae matapos ikasa ang baril. Kung ayaw mo akong pasamahin, ako mismo ang pupunta kay Tobias. Pagmamatigas ni Twyla kay Atlas kasunod ng paglapit ni Edgar sa kanila at ilan pang tauhan. Fine. Labag sa loob na pagpayag ni Atlas at hinawakan si Twyla sa kamay bago sumakay sa sasakyan. Matunog na ang pangalan ni Tobias sa media, lalo na sa syudad sa ginawa nitong pagpatay dahil may sapat silang ebidensya. Mas mainam nang nagpaiwan ka na lang sa masyon. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa'yo. Sinara ni Twyla ang pinto ng kotse at umayos ng upo. Kinakausap kita. Pinaling ni Twyla ang tingin sa katabi nang marinig ang sinabi nito at bahagya nitong paghawak sa kanyang kamay. I love you. Hinawakan ni Atlas ang kanyang palad at may kung anong bagay itong nilagay sa kanyang kamay. We will get married after your husband signs the divorce paper. Sabi ni Atlas at ngumiti. Matalino si Tobias at alam ni Atlas na imposible itong pirmahan ni Tobias para hindi sila tuluyang sumaya at magsama ni Twyla nang hindi nagtatago. Ngunit wala yun kay Atlas. Marami siyang paraan at lahat ay magagawa niya ng paraan gamit lang ang pera. Mahal rin kita, pero gusto ko pang makasiguro sa nararamdaman ko. Wika ni Twyla dahil ayaw niyang madaliin ang panahon. May posibilidad na kung gaano niya kabilis makilala si Atlas, ay ganoon rin kabilis itong bawiin sa kanya. Papaglaro ang tadhana at ayaw niyang madaliin ang mga bagay-bagay. I understand. I just want you to know that I love you. Sabi ni Atlas at napatingin sa unahan nang marinig ang mahinang pagtawa ni Edgar. Si Edgar kasi ang nahihiya sa sinasabi ng kanyang amo. Malayong malayo sa walang awa nitong pinatay kahit babae pa. Madalas din ay pinaglalaruan lang ni Atlas sa mga babae matapos makuha ang gusto. Pero simula nang makilala ni Atlas si Twyla ay nagsimula nang magbago ang lahat. Stop laughing or you'll die. Seryoso na boses na sabi ni Atlas habang nakatutok ang baril kay Edgar. Natawa lang naman si Edgar at sinunod ang gusto nitong mangyari. Kahit kailan talaga ay hindi nito magawang biruin ang amo. Umiling na lang ang ulo si Edgar at ipinagpatuloy ang pagdadrive. Sa kalagitnaan ng biyahe ay hindi nila inaasahan ang mga kalaban na taong nakaabang sa kanila at pinaulanan sila ng bala. Napatigil naman si Edgar na nagpapatakbo at mabilis na kinuha ang baril. Ganon din si Atlas at walang imik na lumabas ng sasakyan. Boss, natrap tayo! Sigaw ni Edgar na nakikipaglaban ng putok. Naningkit ang mga mata ni Atlas at nagpaputok ng bala sa kanyang likuran. Nagkaroon rin ng ilang pagsabog sa unahan nila kung saan naroon ang iba pang tauhan ni Atlas. There's a spy.
Sambit ni Atlas at sinuot ang black shades bago muling nagpaputok ng baril. Iba ka talaga, boss. Natatawa na sabi ni Edgar nang makita si Atlas na kalmado nang nakikipagpalitan ng baril. Halos wala itong nasasayang na bala dahil sa bawat bala ng baril ay tumatama ito sa kalaban. Tinapon ni Atlas ang baril at hinipa ng dulo nito na sandaling umusok. Mautak ka talaga, Tobias. Inalis ni Atlas ang suot na black shades at kinuha ang ibang klase ng baril. Sinipat ang lalaki na nasa kalayuan bago ito pinaputukan. Nahulog naman ito sa puno at sumabog sa sarili ang hawak na bomba. Ngumisi si Atlas at pinaulanan ng bala ang kalaban na akmang lalapit sa kanilang sasakyan. Naging alerto naman si Atlas nang marinig at matanaw sa kalayuan ang mga motor na papalapit sa kanilang gawi. Edgar! Sigaw ni Atlas at ni-cover ito bago pinaulanan ng bala ang kalaban. Ilayo mo si Twyla sa lugar na to. Magkita na lang tayo. Sabi ni Atlas at binaba ang kamay ng isang iglap ay naubos ang kalaban. Masusunod, boss. Sagot ni Edgar at sumakay sa sasakyan. Binuksan naman ni Atlas ang pinto ng kotse at hinalikan si Twyla sa noo na ngayon ay nakahinga ng maluwag sa pag-aakala na natapos na ang kalaban. Ikaw nang bahala sa kanya. Tumango si Edgar at binuhay ang engine ng kotse. Nagtataka na tumingin si Twyla sa kanya pero nginitian lang ito ni Atlas at sinara ang pinto ng kotse. Agad naman itong nilak ni Edgar upang hindi na ito magtangkapang lumabas. Pinasunod naman ni Atlas ang ilang tauhan kay Edgar sa unahan at likuran. Boss, sigurado ka ba na kaya natin silang ubusin? Hindi sapat ang bilang at armas natin upang maubos natin ang lahat ng yan. Alangan na tanong ni Joey kay Atlas. Huwag kang bahagang buntot. Sabi ni Atlas at hinagis ang baril dito bago naglakad palapit sa kotse at pinaandar ito bago pinay sa gitna ng kalsada. Sinipa-sipa ni Atlas ang kalaban na wala ng buhay at kinapa ang suot nito. Kinuha ni Atlas ang baril na hawak nito at pinahid ang dugo sa suot nitong damit. Boss, malapit na sila. Taranta din naman na sabi ng isa pang tauhan ni Atlas. Pero nanatiling kalmado si Atlas at kinuha ang sigarilyo sa bulsa bago ito sinindihan. Let's the battle begin. Sabi ni Atlas at pinaputukan ng kotse kasabay ng malakas na pagsabog nito. Parang mga ibon tumalsik ang mga kalaban sa iba't ibang parte ng kalsada. Dahil sa sobrang lakas ng pagsabog nito bago kinasan ni Atlas ang baril at walang kusap na pinagbabaril ang mga kalaban na pasubod sa kanila. Hanggang sa isang iglap ay naubos sa mga ito. Tinapon ni Atlas ang upos ng sigarilyo sa sahig at lumapit sa isang motor na nakatumba bago ito sinakyan. Let's go! Utos ni Atlas at mabilis na pinatakbo ang motorsiklo. Naiwan namang nakatulala ang mga tauhan ni Atlas. Pero agad din itong sumunod kay Atlas. Hindi nga sila kailangan magduda pa. Si Atlas ang lihim na Mafia King at anak ng pumanaw na mag-asawa na dating namumuno sa lahat ng pumasok sa Mafia Gang. Ilang minuto lang ang nakalipas pero agad na nakaabot si Atlas sa likuran ng sasakyan kung saan naroon si Twyla bago pa tuluyang makarating sa destinasyon. Nang makarating sa paroroonan na ikad silang pumalibot maliban kay Twyla na iniwan nila sa kotse at isang tauhan ni Atlas para magsilbing bantay nito. Sigurado akong naliligo na ang Villafuerte na yon sa dugo. Ganun na rin ang asawa ko. Narinig nilang sabi ni Tobias. Wanted ka na sa pulis. Paano tayo makakaalis sa bansa at magsisimula ng panibagong buhay? Nag-aalala na tanong ni Misty dito. Huwag ka mag-alala, sweetie. Sisiw lang sa akin ang paglabas at pasok sa bansang to. Ngumisi si Tobias at paika-ikang naglakad dahil sa tama ng bala. Dahan-dahang naglakad si Atlas palapit sa gawi kung saan naroon ang magkasintahan na si Misty at Tobias. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita siya ng isa sa mga tauhan ni Tobias at nagpaputok ng baril. Tobias! May mga kalaban! Sigaw ni Misty at tumakbo. Sa kabilang banda ay lalong nakaramdam ng kaba si Twyla nang makarinig siya ng malakas na putukan ng baril sa hideout. Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Twyla at pilit na lumalabas sa kotse pero bigo ito. Wala nang choice si Twyla kung hindi ang paulit-ulit na sipain ng window car.
pero masyado itong matibay at wala sa oras na napayuko nang hanggang sa pwesto nila ay umabot ang putukan na nangyayari at tuluyang mabasag ang window car. Narinig ni Twyla ang ilang yapak ng paa palapit sa kanyang gawi. Kaya nilibot ni Twyla ang paningin bago mabilis na kinuha ang baril malapit sa kanyang paa. Paano ba gamitin to? Tanong niya sa sarili at ginawa ang palagi niyang nakikitang ginagawa ni Atlas sa baril. Kinasa niya at kinarkula ang baril. Dalawang kamay niya itong hinawakan dahil may kabigatan rin ito. Pero halos nagulat siya. Nang pagkalabit niya ng gatilyo ay bigla itong bumutok. Sorry, hindi ko sinasadya. Taranta na sabi ni Twyla nang mantumba ang kalaban malapit sa kanya. Agad naman siyang lumipat sa unahan, papunta sa driver's seat at ini-unlock ang pinto ng sasakyan bago tuluyang lumabas. Hindi alam ni Twyla ang pupuntahan. Basta ay dire-diretso lang siya at kinakalabit ang gatilyo tuwing may nakikita siyang kalaban. Nabuhayan naman ng loob si Twyla nang marinig ang paparating ng mga pulis. Ngayon ay palagay na ang loob niya na magkakaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. At saan ka pupunta? Napadaig si Twyla nang may biglang humigit sa kanyang buhok. Misty? Banggit niya sa pangalan nito pero kinaladkad lamang siya nito at inumpog sa plywood na nakaharap sa tabi. Nakaramdaman ng hilo pero agad na nakabawi si Twyla at hiniklas ang buhok ni Misty na dating kaibigan at ginayang ginawa nito. Hindi pa siya nagsawa at hinampas sa ulo nito ang hawak na baril. Tinuring pa naman kitang kaibigan, pero ito lang ay gaganti mo sa akin. Sabi ni Twyla at iniwanan si Misty na nakahilata sa sahig. Naabutan naman ni Twyla ang mano-manong paglaban ni Tobias at Atlas, habang si Edgar ay nasa kabilang parte ng hideout upang tugisin ng ilan pang kalaban. Atlas! Untag ni Twyla nang makita ang lalaki na tinutok ang baril sa likuran ng lalaki, pero imbis na lingunin nito ay tinutok ni Atlas ang baril sa kanyang gawi. Nakaramdam ng panlulumo si Twyla dahil sa ginawa ni Atlas. Pero hindi nagdadalawang isip na kinalabit ang gatilyo na nakapikit ang mata. Ang tigas talaga ng ulo mo. I told you to stay in the car. Dahan-dahang binuksan ni Twyla ang dalawang talukap ng kanyang mata at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Buhay pa ako. Hindi mo ako pinatay. Nagtataka na sabi ni Twyla. Why should I do that? Nag-iba ang ekspresyon ni Atlas. I will kill the man behind you. Dugtong ni Atlas na tila nawala sa mood nito. Binaling naman doon ni Twyla ang tingin at marahan na napakagatlabi nang mapagtanto ito. Sorry, hindi ko naman alam. Paumanhin ni Twyla at napatingin sa mga pulis na pumasok sa loob at nilagyan ng posas ang mga naroon. Ang iba ay wala ng buhay, habang si Tobias naman ay may pagbabanta pa na sumisigaw habang nakatingin sa kanila. Sorry but it's not enough. I'll give you a punishment later after this case fix. Hindi naman napigilan ni Twyla na hampasin ang dibdib ni Atlas dahil alam niyang may malalim itong ibig sabihin. Thank you. Taos-pusong sabi ni Twyla at hindi napigilan ng sarili na yakapin si Atlas at sumandal sa dibdib nito. Doon niya narinig ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso ni Atlas sa kanyang tenga. Mahal na nga siguro kita. Sabi ni Twyla at napangiti na tinapat ang kanyang kamay sa dibdib at katulad ng mabilis na pagtibok ng puso ni Atlas. Don't worry baby, gagawin ko ang lahat para lang mahalin mo ko ng tuluyan, nang lubos pa sa inaasahan ko. Wika ni Atlas at niyakap pabalik si Twyla. Pakiramdam ni Twyla ay safe siya sa piling ni Atlas. Masaya siya tuwing kasama ito. Hindi niya lubos maisip na hahantong siya sa ganitong sitwasyon at matutuklasan niya ang mga bagay na hindi niya naisip na posibleng mangyari. Pinakita ni Atlas sa kanya na palagi ka lang maniwala na kaya mo at ang lahat ng problema ay may solusyon. Basta ay kumapit ka lang at huwag kalimutan na magpasalamat sa nakakataas. Tinatawag na tayo ni Edgar sa labas. Sabi ni Twyla kay Atlas. Yeah, I know. Matamis nang umiti si Atlas at inakbayan si Twyla. Habang si Twyla naman ay nakahawak sa bewang ni Atlas at may ngiti sa labi na nilisan ng lugar.
nagsimula sila ng panibagong buhay kasama ang isa't isa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!